Sa ilalim ng payapang karagatan ng kanlurang dagat ng Pilipinas, ang bakal at apoy ay tahimik na naghihintay. Isang panata na hinubog mula sa libu-libong peklat ng kasaysayan. Hindi ito kwento tungkol sa isang digmaang sumiklab, kundi tungkol sa isang digmaang napigilan bago pa man magsimula. At sa sentro nito ay isang katanungang bumabagabag. Paano ginawang isang kapangyarihang panakot ng isang bansa ang puot at galit na naipon sa loob ng maraming dekada na nagpatungo sa buong rehiyon? Isang umaga noong unang bahagi ng 2000s, sa isang patrol vessel na BRP Raja Humabon, PS-11, na bakas na ang katandaan sa katubigan sa hilaga ng Kalayaan Island Group, si Commander Jose Santos, isang 42 taong gulang na opisyal na sanay sa hirap ng dagat, ay pagod at galit na nakatingin sa abot tanaw. Ito ay isang eksenang labis na pamilyar sa kanya. Isang malaking pangkat ng mga dayuhang bangkang pangisda ang walang pakundangang nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na binabantayan ng isang malaki at mas modernong puting barko ng Coast Guard. Ang kanyang barko, isang pamana mula pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay tila napakaliit at walang kalaban-laban. Sa radyo, mariin ang kanyang boses habang nagpapadala ng babala na humihiling sa kanilang umalis. Ang tugon mula sa kabilang panig ay isang mapanuyang tawa at isang mayabang na pagtanggi, na iginigiit na sila ay nasa loob ng kanilang makasaysayang katubigan. Dahan-dahang lumapit ang dayuhang barko ng Coast Guard, isang hindi maitatagong kilos ng pagbabanta. Si Commander Santos at ang kanyang 30 tripulante ay maaari lamang magkuyom ng kanilang mga kamao, lunukin ang kumukulong galit sa loob. Ang pagpapaputok ay magpapasiklab ng isang pandaigdigang krisis. Ang hindi pagkilos ay tila isang pagtataksil sa kanilang sinumpaang tungkulin. Hindi ito isang labanan. Ito ay isang pang-araw-araw na kahihiyan. Pagkaraan ng ilang linggo, sa isang madilim na silid-pulungan sa Department of National Defense sa Camp Aguinaldo, Quezon City, ang hangin ay siksik at nakakasakal. Katatapos lamang mag-ulat ni Commander Santos at ng iba pang mga commander tungkol sa mga katulad na insidente. Isang matandang general na nag-alay ng kanyang buong buhay sa dagat mula pa noong panahon ng pakikipaglaban sa mga rebelding grupo ang malakas na humampas sa mesa. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa matinding damdamin. Hindi tayo natatalo sa isang labanan, mga kasama. Mas malala pa rito. Tayo ay natatalo sa isang digmaan na walang kahit isang bala na pinapaputok. Bawat araw, ang kanilang mga barko ay sumusulong ng 1 milya na utika. Bawat araw, nawawalan ng isang pangisdaan ang ating mga mangingisda. Hindi ito pananakop sa pamamagitan ng baril at bala. Ito ay pagguho ng soberanya. Ang katapangan ng ating mga marino ay hindi matatawaran, ngunit hindi nito kayang labanan ang agwat sa teknolohiya. Ipinapadala natin ang pinakamahuhusay na anak ng bayan sa dagat, sakay ng mga lumang barko upang harapin ang kahihiyan. Utang natin sa kanila ang mga kagamitan upang ipagtanggol ang karangalan ng inang bayan. Mula sa sandaling iyon, isang makasaysayang desisyon ang ginawa. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay kailangang gawing moderno, hindi para maghiganti, kundi para tiyakin na ang mga susunod na henerasyon ay hindi na kailanman yuyuko sa kanilang sariling karagatan. Mula sa puot sa Kalayaan Island Group hanggang sa matibay na determinasyon sa Quezon City, mula sa mga lumang patrol vessel hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakakatakutang hukbong dagat sa Timog Silangang Asya, mula sa sakit ng kawalan ng magawa hanggang sa tahimik na kapangyarihang panakot sa ilalim ng dagat, ito ay isang mahabang paglalakbay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa digmaan. Mag-uusap tayo tungkol sa paglalakbay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Mula sa puot sa ibabaw ng mga alon hanggang sa mga numerong nagpag-isip sa buong rehiyon. Mula sa 2 Scorpion-class submarine na binansagang karimlan sa kalaliman hanggang sa BrahMos Coastal Missile System na may bilis na 2.8 beses kaysa sa bilis ng tunog. Mula sa kakayahang magtayo ng sariling mga barkong pandigma sa mga lokal na shipyard hanggang sa mga BrahMos cruise missile na binuo sa pakikipagtulungan sa India at ang pinakamahalaga, ang mga tao. Ang mga batang marino na nakatapos ng pagsasanay sa submarino sa France sa loob ng 36 na buwan habang ang mga kadete mula sa ibang mga bansa ay nangangailangan ng higit sa 4 na taon.
Sila ang mga tumama sa target gamit ang Exocet missile mula sa ilalim ng dagat sa kanilang unang pagsubok na ikinagulat ng mga French expert. Sila ang mga tagapagmana ng diwa ni Commander Jose Santos, ang mga hindi kailanman tumitigil sa pakikipaglaban upang mapanatili ang soberanya. Hindi ito kwento tungkol sa mga sandata. Ito ay kwento tungkol sa isang panata na isinakatuparan sa pamamagitan ng bakal, dugo at talino. Ang mga pangyayari sa kalayaan. Ito ay mga aral na binayaran ng karangalan ng bansa na hindi kailanman malilimutan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Maraming taon ng paghahanda, pag-iipon ng pondo, pakikipagnegosasyon sa mga kontrata at pagsasanay ng mga tauhan. At noong Enero 2022, nilagdaan ng Pilipinas ang isang kontrata para bumili ng 3 baterya ng BrahMos, shore-based anti-ship missile system mula sa India, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 375 milyon, isang malaking bahagi ng badyet sa depensa noong panahong iyon. Ito, ang pinakamalaking kontrata sa armas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ito rin ay isang pangako sa mga marino na araw-gabi ay nagpapatrolya sa mga hangganan na hindi na sila kailanman lalaban ng dehado. Enero 2022, sa silid-pulungan ng Department of National Defense Quezon City, nasa mesa ang daan-daang pahina ng dokumento tungkol sa proyektong BrahMos na nagkakahalaga ng 375 milyon. Ito ay isang estratehikong pamumuhunan ng bansa. Kahit na limitado ang badyet, nauunawaan ng Pilipinas na ang pagprotekta sa soberanya mula sa malayo ay isang paunang kondisyon para sa napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya, dahil ang kalayaan at soberanya ay hindi matatawaran. Bakit? Ang sagot ay nasa heograpiya. Ang Pilipinas ay may baybayin na mahigit sa 36,000 kilometro at isang exclusive economic zone na mahigit sa 2.2 milyong kilometro kuwadrado. Sa kailaliman ng dagat na iyon ay may langis at gas, mayaman sa yamang dagat, at may mga ruta ng kalakalan na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso bawat taon. Ngunit sa dagat ding iyon, may mga pag-aagawan, may mga hindi makatuwirang pag-angkin, may mga iligal na paglalagay ng oil rig, at may mga dayuhang fleet na nag-aasam sa mga yaman nito. Gamit ang mga barkong pandigma sa ibabaw, maaari mong protektahan ang isang lugar. Gamit ang mga eroplano, maaari kang magpatrolya. Ngunit sa pamamagitan lamang ng mga submarino, maaari kang lumikha ng tinatawag sa militar na strategic ambiguity. Isang bagay na nagpapaisip ng malalim sa kalaban bago kumilos dahil hindi nila alam kung ano ang nagtatago sa ilalim ng tubig, kung ano ang nag-aabang. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagpaplanong bumili ng hindi bababa sa 2 diesel-electric submarine. 2. Bagamat ang eksaktong modelo ay hindi pa formal na napipili, ang Scorpion-class submarine ng France ay madalas na itinuturing na isang malakas na kandidato. 3. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbili ng 2 submarino, kundi isang buong ecosystem na kasama nito. Mga torpedo, cruise missile, sistema ng pagsasanay, kagamitan sa pagsagip ng submarino, at ang pinakamahalaga, paglilipat ng teknolohiya para sa pagpapanatili. 2. Ang Scorpion ay hindi ang pinakamalaking submarino sa mundo. Mayroon itong displacement na humigit kumulang 2,000 tonelada kapag nakalubog, mas maliit kaysa sa mga nuclear submarine ng mga malalaking kapangyarihan. 4. Ngunit dito nakasalalay ang lakas nito. Ang West Philippine Sea ay may average na lalim na mga 1,200 metro. Ang Scorpion ay maaaring sumisid hanggang 300 metro, mas malalim kaysa sa saklaw ng karamihan sa mga karaniwang sistema ng sonar. 5. Ang diesel-electric engine nito ay halos walang ingay kapag tumatakbo sa baterya sa ilalim ng tubig. 5. Tinatawag ito ng mga kanluranin na ocean black hole dahil kapag lumubog na, ito, halos imposible ng matagpuan. Ngunit mas mahalaga kaysa sa mga teknikal na detalye ang mga sandata nito. Ang bawat Scorpion-class submarine ay may 6 na 533mm torpedo tube. 6. Mula rito, maaari itong magpakawala ng 18 heavy torpedo, mga anti-aircraft missile para sa pagtatanggol sa sarili kapag nasa ibabaw, at ito ang nagpapasya sa lahat ang Exocet anti-ship cruise missile. Ang Exocet ay may saklaw na higit sa 180 kilometro. Kapag pinakawalan, ito ay lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat na nagpapahirap sa pagdetect ng radar ng kalaban.
Ang warhead nito na tumitimbang ng 165 kilo ay maaaring magpawalang kilo sa isang destroyer sa isang tama lamang, FNF. Nangangahulugan ito na mula sa gitna ng karagatan, isang submarino ng Pilipinas ang maaaring umatake sa isang barkong pandigma ng kaaway nang may katumpakan nang hindi nila nalalaman kung saan nanggaling ang pag-atake. Ang kakayahang ito, na dating pag-aari lamang ng iilang bansa, ay lumikha ng isang napakalaking epekto ng pagpigil. Ang estratehikong kawalang katiyakan na ito ay isang mahalagang bahagi ng lakas pananggalang. Kapag hindi sigurado ang kalaban, napipilitan silang isaalang-alang ang pinakamasamang sitwasyon. Dalawang submarinong Scorpene, bawat isa ay may dalang mga Exocet missile. Sa kabuuan, maaaring may 12 ng mga missile na handang magpaputok mula sa ilalim ng dagat. 12 ng mga target ang maaaring sabay-sabay na tamaan mula sa mga hindi matukoy na lokasyon. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Pilipinas ang mga submarino, hindi mga fighter jet, hindi mga tangke, hindi anumang iba pa. Ngunit ang pagbili ng armas ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang pagiging dalubhasa sa paggamit nito. At dito, pumapasok ang elemento ng tao. Agosto 2024, Naval Group Shipyard sa Cherbourg, France. Ang temperatura sa labas ay 15 ducks. Ang unang crew ng submarino na binubuo ng 36 na piling-piling opisyal at marino mula sa buong hukbong dagat ay dumating sa paliparan. Narito sila upang matutunan ang isang propesyon na hindi pa kailanman umiral sa Pilipinas, ang pagpapatakbo ng isang modernong submarino. Si Lieutenant Commander Miguel Reyes, 55 taong gulang, ang pinuno ng crew, ay mahigpit na hawak ang isang 500 bahinang manual sa Ingles tungkol sa mga sistema ng Scorpene. Tumingin siya sa labas ng bintana ng hotel, nakikita ang banayad na pag-ulan, isang bagay na pamilyar sa kanyang tinubuang bayan. 36 na buwan, mahina niyang sabi sa kanyang pangalawang pinuno. Sabi nila, kailangan nating tapusin ang kursong ito sa loob ng 36 na buwan, tumango ang pangalawang pinuno. Ang mga Indian crew ay nagsanay ng 4 na taon, ang mga Ruso rin ay 3 taon. Naniniwala silang kaya natin. Hindi agad sumagot si Lieutenant Chemdior Reyes. Naalala niya ang pulong bago sila umalis. Isang matandang general ang nagsabi, humayo kayo para sa ating mga kasamahan na araw-araw na humaharap sa kahihiyan sa dagat. Huwag nating hayaan na lumaban sila ng dehado kahit isang beses pa. Iuwi ninyo ang karangalan at ang mga kagamitan para sila'y makatingala ng may pagmamalaki. Nagsimula ang kurso sa 2 linggo. 6 ng umaga, gising. 7 ng umaga, simula ng teorya tungkol sa sistema ng sonar, isang serye ng mga numero, chart at formula sa pisika ng acoustics sa ilalim ng tubig na kahit para sa maraming inhinyerong Pranses ay komplikado. 12 ng tanghali, mabilis na pananghalian. 1 ng hapon, praktikal na pagsasanay sa isang simulator. 1 ng hapon, pag-aaral ng teknikal na Ingles. 8 ng gabi, sariling pag-aaral. 11 ng gabi, patay na ang ilaw. Ang pinakamalaking problema ay hindi ang teknikalidad, kundi ang wika. Thermocline, paliwanag ng isang French instructor na may makapal na accent. Ito ay isang layer ng tubig kung saan may biglaang pagbabago sa temperatura na nagre-refract ng mga sound wave. Ang isang submarino na nagtatago sa ilalim ng thermocline ay napakahirap ma-detect ng aktibong sonar ng kalaban. Karamihan sa mga Pilipinong estudyante ay nag-aral lamang ng pangunahing Ingles sa loob ng 6 na buwan bago umalis. Kailangan nilang matutunan ang mga teknikal na termino at gramatika habang nagsasaulo ng libu-libong mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Ngunit mayroon silang isang kalamangan na hindi inaasahan ng mga instruktor. Disiplinang bakal. Habang ang mga estudyante mula sa ibang bansa ay karaniwang nagpapahinga sa katapusan ng linggo, namamasyal sa Paris o umiinom ng alak, ang crew ng Pilipinas ay ginagamit ang Sabado at Linggo para sa group study. Hinati nila ang kanilang sarili sa maliliit na grupo. Ang mga magagaling sa Ingles ay nagsasalin para sa mga mas mahina. Ang mga nakakaintindi sa sistema ng sonar ay nagpapaliwanag sa mga hindi pa nakakakuha nito. Walang naiiwan. Abril 2025, midterm exam. Ang average na marka ng crew ng Pilipinas ay 8.4010, mas mataas kaysa sa crew ng mga estudyanteng Pranses. Ang pinuno ng training department, si Captain Jean-Luc Dubois,
62 taong gulang, isang dating commander ng submarino, ay tumayo sa harap ng klase, tiningnan ang talaan ng mga grado at dahan-dahang sinabi sa Pranses, 30 taon na akong nagtuturo tungkol sa mga submarino. Akala ko walang makakapag-aral ng mas mabilis kaysa sa mga Pranses. Nagkamali ako. Disyembre 2025, ang unang submarino, ang BRP Jose Rizal, SS-90, ay opisyal na inilunsad sa Cherbourg Shipyard. Sa conning tower, ang watawat ng Pilipinas ay iwinagayway sa tabi ng 3 kulay na watawat ng France. Ang mga Pilipinong kadete ay nakatayong tuwid sa ilalim ng malamig na panahon, pinapanood ang 66 metrong haba na barko na dahan-dahang dumudulas sa tubig. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nagkaroon ang Pilipinas ng isang modernong submarino, ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Mayo 2027, ang submarinong BRP Jose Rizal ay dumating sa Naval Base Camilo Ocias sa San Vicente, Cagayan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay mula sa France. Isang paglalakbay na halos 20,000 kilometro sa pamamagitan ng Dagat Mediteraneo, Suez Canal, Karagatang Indian at Dagat ng Pilipinas. Isang delegasyon mula sa Maynila ang dumating sa Cagayan upang salubungin sila. Maraming pamilya ng mga sundalong naglilingkod sa Kalayaan Island Group ang naroroon din. Si Aling Maria Cruz, isang ginang na may anak na naglilingkod sa isang lumang patrol vessel, ay nakatayo sa pantalan. Pinapanood ang bakal na submarino na dahan-dahang lumilitaw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Hindi na haharapin ng anak ko ang panganib ng walang kalaban-laban, naisip niya. Ngayon, ang mga anak ng bayang ito ay may bakal na muog upang protektahan sila. Nakumpleto ng unang crew ang kanilang pagsasanay sa loob mismo ng 36 na buwan, isang record para sa kursong ito ng submarino. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Ang tunay na pagsubok ay ang pagpapaputok ng isang missile mula sa ilalim ng dagat at gawin ito ng mag-isa, nang walang gabay ng mga dayuhang eksperto. 6:30 ng umaga, ika-2 ng Hunyo, 2028, sa katubigan sa hilaga ng Palawan, 30 milya na utika mula sa Ulugan Bay, hindi pa ganap na maliwanag. Ang submarinong BRP Jose Rizal, pagkatapos ng lihim na paglapit sa lugar ng ehersisyo sa lalim na 200 metro, ay pumasok sa posisyon ng pagpapaputok sa isang itinakdang teknikal na lalim. Sa loob ng command center, ang malabong pulang ilaw ay tumatama sa mga mukha ng 52 miyembro ng crew. Ang hangin ay siksik, isang pinaghalong amoy ng langis ng makina at pawis. Temperatura, 28 agdo Celsius. Halumigmig, halos 0%. Si Commander Miguel Reyes, ngayon ay isang captain na, ay nakaupo sa upuan ng commander, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sonar screen. Ngayong araw, gagawin ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan. Magpapaputok ng isang Exocet cruise missile mula sa isang nakalubog na submarino. Walang mga dayuhang eksperto sa barko. Ito ang kondisyon na itinakda ng panig ng Pilipinas. Ang dahilan ay simple. Kung umaasa ka pa rin sa mga dayuhang eksperto, ang sandata ay hindi pa tunay nasa iyo. 3 linggo bago nito, isang grupo ng 5 eksperto mula sa tagagawa ng missile ng France ang dumating sa Ulugan Bay para sa paghahanda. Nagdala sila ng mga teknikal na manual, sinuri ang sistema ng paglunsad at nagplano ng ehersisyo. Ngunit hindi sila sumakay sa barko. Kayo na ang bahala, sabi ni G. Pierre Dubois, ang pinuno ng grupo, kay Commander Reyes. Nasa escort vessel kami, nagmamasid sa pamamagitan ng radyo. Kung may problema, tawagan ninyo kami. Tumango si Commander Reyes. Alam niyang ito na ang huling pagsusulit. 8,055. Ang target isang lumulutang na target sa ibabaw ng dagat na higit sa 180 kilometro. Ang layo ay natukoy na ang mga coordinate. Ihanda ang paglunsad. Tubo bilang 1, utos ng commander. Inalis ni Lieutenant Juan de la Cruz, 19 taong gulang, ang opisyal ng armas, ang safety switch, at binuksan ang takip ng control panel. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Naalala niya ang aral sa France nang sabihin ng instructor, ang isang maliit na pagkakamali sa pagkakasunod-sunod ng paglunsad ay maaaring makasira sa buong sistema. Mas masahol pa, maaari itong magdulot ng pagsabog sa loob mismo ng barko. Tubo 1, missile handa na, umalingaw-ngaw ang ulat. Ilak ang target, utos ng commander. Kumislap ang screen.
Kinumpirma ng sistema ng sonar ang eksaktong lokasyon ng target. Distansya, mahigit 180 kilometro. Direksyon, 95 degrees. Target nakalak, kumpirma ni Lieutenant De La Cruz. Lalim ng paglunsad, tanong ng commander. Lalim na ligtas, handa ng maglunsad. Sagot ng opisyal sa pagpipiloto. 9 ng umaga. Lunsad, isang mahinang sitsit at bahagyang yumanig ang buong submarino. Sa loob ng tubo bilang isa, ang 4.6 metrong haba at 670 kilong Exocet missile ay itinulak palabas ng compressed air. Ang missile ay pumailan lang sa tubig na parang isang itim na isda. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nawala ang signal mula sa sonar screen. Umalis na ang missile sa tubig. Sa loob ng command center, 52 katao ang nagpigil ng hininga. Wala silang makita. Hindi nila alam kung matagumpay na lumipad ang missile. Hindi nila alam kung nagsimula na ang makina nito. Maaari lamang silang maghintay. Sa ibabaw ng dagat, binuksan ng escort vessel, ang BRP Antonio Luna FF-151, ang radar nito. Si G. Dubois ay nakatayo sa tulay. Ang kanyang mga binocular ay nakatutok sa dagat. Bigla, isang kulay kahel na tuldok ang lumabas mula sa tubig. Nagsimula ang rocket motor. Ang Exocet missile ay pumailan lang sa himpapawid. Nag-iwan ng mahabang puting usok. Lanceman Treusi, matagumpay ang paglunsad. Sigaw ni Dubois, nanginginig ang boses. 9-3, naabot ng missile ang taas na 5,000 metro. Lumipat ito sa cruise flight mode. Lumilipad ng mababa, sumusunod sa terrain, patungo sa target. 9-3-6. Nang 20 kilometro na lamang ang layo mula sa target, humiwalay ang warhead mula sa katawan ng missile. Nagsimula ang terminal phase engine. Tumaas ang bilis sa halos Mach 0.93, 9.7 at 15 segundo. Ang 165 kg na warhead ay tumama sa target, sumabog at lumikha ng isang 20 metrong taas na haligi ng tubig. Sa escort vessel, kinumpirma ng radar na nawasak na ang target. Sa lalim na 200 metro, nang maipadala ang signal ng kumpirmasyon sa submarino sa pamamagitan ng isang espesyal na sistema ng komunikasyon. Nagsigawan sa tuwa ang buong crew sa gitna ng masikip at nakakasakal na espasyo, ang amoy ng langis at presyon ng malalim na dagat. Tahimik si Commander Reyes, ang kanyang magaspang na kamay mula sa araw at hangin ay nakapatong sa malamig na bakal na control panel. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. Isang pagpapakawala ng damdamin matapos ang maraming taon ng pagkimkim ng puot para sa karangalan ng bansa. Pinunasan ni Lieutenant De La Cruz, ang opisyal ng armas, ang kanyang mga luha. Nagawa natin, sir. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ang unang pagkakataon din na isang bansa sa Timog Silangang Asya ang nagkaroon ng submarino na nakapagpabagsak ng target gamit ang isang cruise missile na inilunsad mula sa ilalim ng tubig, ganap na nagsasarili ng walang dayuhang eksperto sa barko. Ang sandaling iyon ay hindi na isang simpleng pagsubok ng armas. Ito ay isang deklarasyon na ang panahon ng kawalan ng kapangyarihan ay nagwakas na. Ang balitang ito ay kumalat, na ikinagulat ng pandaigdigang komunidad ng militar. Ang Jane's Defense Weekly, isang respetadong publikasyon sa depensa sa kanluran, ay naglathala ng isang pagsusuri na may pamagat na Philippine Submarine Force demonstrates faster than expected operational maturity. Isang military analyst sa International Institute for Strategic Studies ang nagkomento sa kanyang ulat, ang pagiging dalubhasa ng Pilipinas sa sistema ng Exocet sa loob lamang ng 3 taon matapos matanggap ang unang submarino ay nagpapakita ng isang napakataas na antas ng pamumuhunan sa pagsasanay ng tao. Binabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang papuri mula sa ibang bansa. Ang pinakamahalaga ay noong araw na iyon, ang submarine group ng Philippine Navy ay nagpadala ng isang ulat sa punong tanggapan ng hukbong dagat na may isang maikling pangungusap. Handa na kami. Kung ang submarino ay ang espadang nakatago sa ilalim ng tubig, kailangan ng hukbong dagat ng Pilipinas ng isang malakas na puwersa sa ibabaw upang kontrolin ang karagatan, i-escort ang mga submarino at direktang makipaglaban kung kinakailangan. Ang sagot ay ang 2 klase ng barkong pandigma, ang Jose Rizal class at ang Pohang class. Mayo 2020, Subic Bay. Ang unang missile frigate,
Ang BRP Jose Rizal FF-15 ay dumaong pagkatapos ng paglalakbay mula sa isang shipyard sa South Korea. Sa displacement na mahigit 2,600 tonelada at haba na 107 metro mula sa malayo, ang Jose Rizal class frigate ay parang isang itim na halimaw na dumadaos-dos sa mga alon. Ang katawan nito ay may mga anggulong disenyo para sa stealth na mahirap matukoy ng mga radar wave. Ngunit ang pinakakakatakot ay ang firepower nito. 4 na anti-ship missile launcher na handang magpakawala ng mga missile na may saklaw na 180 kilometro. Kapag pinakawalan, ito ay lumilipad sa taas na 10 hanggang 15 metro lamang mula sa ibabaw ng dagat, napakababa kaya't matutukoy lamang ito ng radar ng kalaban kapag ilang kilometro na lamang ang layo ng missile huli na para maharang. Ang isang 165 kilogram na warhead ay sapat na para paralisahin ang isang destroyer. 2 ay sapat na para palubugin ang isang frigate. Noong 2022, ang Russian cruiser na Moskva na may displacement na 11,500 tonelada at haba na 186 metro na itinuturing na isang lumulutang na kuta ay tinamaan ng 2 Ukrainian Neptune missile. 8. Ang Neptune ay isang upgraded na bersyon ng katulad na uri ng missile. Lumubog ang Moskva sa loob ng wala pang 12 oras. Ang aral ay sa modernong digmaan, hindi ang laki ang nagpapasya sa kaligtasan, ang bilis at katumpakan ang susi. Nauunawaan ito ng Pilipinas. Si Commander Juan Miguel Ignacio, 42 taong gulang, Deputy Chief of Staff ng Offshore Combat Force, ang unit na nagpapatakbo ng mga Jose Rizal class frigate, ay nagpaliwanag sa isang sesyon ng pagsasanay. Wala tayong aircraft carrier, wala tayong 10,000 toneladang destroyer. Ngunit mayroon tayong bilis, stealth, at mga missile na sapat na malakas para palubugin ang anumang bagay sa dagat. Bukod sa mga anti-ship missile, ang Jose Rizal class frigate ay nilagyan din ng isang 76mm Otto Melara Super Rapid Gun na maaaring magpaputok ng 120 rounds bawat minuto na may saklaw na 16 kilometro, isang close-in weapon system, CIWS, para sa pagtatanggol laban sa mga missile at 2 triple torpedo tube para sa anti-submarine warfare. Ngunit ang mga makabagong sandata ay kalahati lamang ng kwento. Ang isa pang kalahati ay ang mga taong nagpapatakbo nito. Sa mga regular na live fire exercise sa West Philippine Sea, ang kakayahan ng crew ng Jose Rizal class ay laging sinusubok sa pinakamataas na antas. Halimbawa, sa BRP Antonio Luna FF-151, ang mga senaryo ng labanan sa malalakas na alon at hangin ay palaging ginagamit. Kapag umalingamngaw ang utos na magpaputok, ang mga missile ay lumilipad, ang mga pagsabog ay umaalingaw sa abot tanaw, at ang mga target ay malinis na nawasak. Ang hit rate sa mga pagsubok ng hukbong dagat ng Pilipinas ay palaging nasa napakataas na antas na nagpapatunay sa tunay na kahandaan sa labanan. Ngunit ang mga Jose Rizal class frigate ay kalahati lamang ng puwersa sa ibabaw. Ang isa pang kalahati ay kabilang sa Pohang class, maliit ngunit mabangis na mga lobo. Ang Pohang class corvette na inilipat mula sa South Korea ay may displacement na humigit kumulang 1,200 tonelada, halos kalahati ng laki ng isang Jose Rizal class frigate, 910, ngunit dala nito ang mga Harpoon anti-ship missile. Ito ay isang pambihirang density ng firepower. Mas mahalaga, ang mga barkong ito ay nagbibigay sa hukbong dagat ng isang cost-effective na paraan upang madagdagan ang bilang nito. Ang taktika ng Pohang class ay simple ngunit nakamamatay, bilis at dami. Ang pinakamataas na bilis nito ay halos 32 knots, mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga malalaking barkong pandigma. Ang maliit nitong sukat ay nagpapahintulot dito na magtago sa pagitan ng mga isla, kipot at bukana ng ilog. Kapag kinakailangan, 4 na Pohang class vessel na sabay-sabay na umaatake ay maaaring magpakawala ng 8 missile, sapat na para malampasan ang mga sistema ng pagtatanggol ng anumang fleet. Ito ay tinatawag na Wolfpack tactic. Noong 2025, sa isang joint exercise sa pagitan ng Naval Forces West at Naval Forces Northern Luzon, 3 Pohang class corvette ang nakipag-ugnayan sa isang Jose Rizal class frigate upang salakayin ang isang kunwaring fleet ng mga barkong pandigma na pumapasok. Isang kabuuang 19 na missile ang pinakawalan. Sa loob ng wala pang 10 minuto, lahat ng target ay nawasak.
Isang ulat mula sa punong tanggapan ng hukbong dagat ang nagsabi na ang kakayahan sa pinagsamang operasyon ay umabot na sa mataas na antas ng kahandaan sa labanan. Ayon sa datos mula sa Global Firepower, isang internasyonal na organisasyon na nagrarango ng lakas militar noong 2025, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay may 2 Jose Rizal-class missile frigate at mga Pohang-class corvette na may kabuuang bilang ng mga barkong pandigma. Ito ay isa sa mga lumalaking fleet sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, mas mahalaga kaysa sa bilang ay ang density ng anti-ship missile firepower. Sa aspetong ito, ang Pilipinas ay nasa nangungunang grupo sa rehiyon dahil hindi kailangan ng Pilipinas na sakupin ang karagatan. Kailangan lamang nitong protektahan ang mahigit 36,000 kilometrong baybayin nito at sa daan-daang anti-ship missile sa mga barkong pandigma. Ang bilang na iyon ay sapat na para mag-isip ng 2 beses ang sinumang mananakop kung ang submarino ay ang nakatagong espada at ang mga barkong pandigma ay ang gumagalaw na kalasag. Ang sistema ng missile sa baybayin ang bakal na pader na nagpoprotekta sa teritoryo. Noong Abril 2024, isang C-130 transport plane ng Indian Air Force ang lumapag sa isang airbase sa Luzon. 1. Dala nito ang mga bahagi ng BrahMos missile system. Ang kontratang nagkakahalaga ng 375 million ay nilagdaan noong 2022 at pagkatapos ng 2 taon, natanggap na ng Pilipinas ang unang baterya. 1. Bakit mahalaga ang BrahMos? Dahil ito ay isang game changer. Ito ay isang sandata na idinisenyo upang sirain ang isang buong aircraft carrier group. Ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel David Martinez, 45 taong gulang, commander ng Shore-Based Anti-Ship Missile, SBASM, batalyon ng Philippine Marine Corps sa mga batang opisyal. Ang BrahMos missile ay lumilipad sa bilis na Mach 2.8, halos 1 kilometro bawat segundo. 11. Mula sa pag-alis sa launcher hanggang sa pagtama sa isang target na 290 kilometro ang layo, wala pang 2 minuto ang kailangan. 11. 12. Walang sistema ng depensa sa mundo ang makakaharang sa isang bagay na lumilipad ng napakabilis at napakababa. Ang BrahMos ay hindi lumilipad ng diretsyo. Ito ay lumilipad sa isang natatanging high-low trajectory. Sa unang yugto pagkatapos ng paglunsad, ang missile ay umaakyat sa taas na 14,000 metro. Sa taas na ito, mahirap itong madetect ng radar ng barko ng kaaway dahil ang signal ay natatakpan ng kurbada ng Earth. Sa ikalawang yugto, kapag 50 kilometro na lamang ang layo mula sa target, biglang bumababa ang missile at lumilipad sa taas na 5 hanggang 11 metro lamang mula sa ibabaw ng dagat. Sa ikatlong yugto, ang huling yugto, kapag 10 kilometro na lamang ang layo mula sa target, ang 200 kilogram na warhead ay naghahanda ng sumabog. Ang oras para sa close-in weapon system ng barkong pandigma na mag-react ay wala pang 5 segundo, habang ang sistema mismo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 8 segundo upang ilock ang target at magpaputok. Ang resulta, halos imposibleng maharang. Ang bawat BrahMos battery ay binubuo ng mga mobile launcher. Bawat isa ay may dalang 3 missile na may kabuuang 9 na missile na laging handa. Ang oras ng pag-deploy mula sa paghinto ng sasakyan hanggang sa kahandaang magpaputok ay wala pang 5 minuto. Ano ang ibig sabihin ng saklaw na 290 kilometro? 11 ibig sabihin, mula sa Palawan, kayang abutin ng BrahMos ang gitna ng West Philippine Sea. Mula sa Zambales, kaya nitong isara ang daan patungong Maynila. Isang BrahMos battery ang makakaprotekta sa 600 kilometrong baybayin. Ang Pilipinas ay nakakuha ng 3 baterya, ngunit ang BrahMos ay isang bahagi lamang. Bukod sa pagbili, isa pang makasaysayang tagumpay ang tahimik ngunit patuloy na nagaganap. Ang Pilipinas ay nagkakaroon ng sariling teknolohiya. Sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program, ang mga proyektong Made in the Philippines ay isinusulong. 13. 14. Ito ay isang makasaysayang milestone. Mula sa pagiging ganap na nakadepende sa pag-import, unti-unting natututunan ng mga inhinyerong Pilipino na magdisenyo at gumawa ng mga kagamitang pangdepensa. Ang layunin ay malinaw. Kung magkaroon ng emergency, dapat may kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong armas para protektahan ang baybayin nito. Hindi maaaring umasa lamang sa supply mula sa labas.
Ang isang halimbawa ay ang pagbuo ng mas maliliit na patrol craft at ang pagsasama-sama ng mga sistema ng armas sa mga lokal na platform. 15. Ito ay isang mahalagang punto. Hindi naganap na nakadepende ang Pilipinas sa anumang bansa. Kung sumiklab ang digmaan, kung maputol ang supply mula sa labas, may kakayahan pa rin ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong mga sandata para ipagtanggol ang baybayin. Ang SBASM Battalion sa Zambales ang naging unang unit na gumamit ng BrahMos. 12. Ang misyon: protektahan ang Luzon Strait at ang ruta ng kalakalan patungo sa mga pangunahing daungan. Sinabi ni Colonel Martinez sa seremonya ng pagtanggap, ang BrahMos ay patunay ng ating determinasyon para sa pagsasarili sa depensa. Maaari tayong bumili ng armas mula sa mga kaibigan, ngunit dapat din tayong gumawa ng sarili nating armas dahil sa ganitong paraan lamang tayo tunay na magiging malaya. Kasama ng BrahMos, pinapanatili pa rin ng Pilipinas ang mga mas lumang sistema na epektibo pa rin, tulad ng mga Harpoon missile sa mga barkong pandigma. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay may lumalaking bilang ng mga coastal missile launcher sa mahigit 36,000 kilometrong baybayin nito. Ang mga ito ay nakaayos ayon sa prinsipyo ng multi-layered defense. Unang layer, malayong saklaw BrahMos 290 kilometers para sa pagsira sa malalaking barko. 11. Ikalawang layer, katamtamang saklaw Harpoon Exocet 130,180 kilometers para sa pagharang sa mga frigate. 8. Ikatlong layer, malapitang saklaw artilerya sa baybayin para sa pagsira sa mga landing craft. Ang resulta, anumang fleet na gustong lumapit sa baybayin ng Pilipinas ay haharap sa ulan ng mga missile mula sa tatlong direksyon: malayo, gitna, malapit ng tuloy-tuloy at sabay-sabay. Noong 1995, ang mga barkong pandigma ng China ay malayang nakapasok sa Mischief Reef nang walang gaanong pagtutol. Ngayon, kung mangyari ang isang katulad na sitwasyon, ang isang agresor ay haharap sa 12-dosenang mga missile mula sa baybayin, daan-daang missile mula sa mga barkong pandigma at 2 submarino na nag-aabang sa ilalim ng tubig. Ito ay tinatawag na anti-access, area denial, A2AD strategy. Hindi kailangang makipaglaban ng Pilipinas sa malayong Pasipiko. Kailangan lamang nitong gawing napakamahal ng paglabag sa teritorial na tubig nito. At sa BrahMos, sa SRDP, sa daan-daang coastal missile, ang halagang iyon ay naging hindi katanggap-tanggap. Ang lakas sa dagat ay hindi lamang nagmumula sa kung ano ang nasa ilalim o ibabaw ng tubig, kundi pati na rin sa himpapawid. Upang mailarawan ang lakas ng pinagsamang puwersa, tingnan natin ang isang malakihang senaryo ng pagsasanay sa pagtatanggol sa baybayin na regular na isinasagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas tulad ng Balikatan. 16. Ipagpalagay na isang grupo ng mga barkong pandigma ng kaaway ang pumasok sa ipinagbabawal na katubigan. Agad na isinaaktibo ang sistema ng depensa. Isang 3 layer na fire net mula sa himpapawid. Ang mga FA-50PH fighter jet ay sumusugod, nagpapakawala ng mga anti-ship missile. Mula sa lupa, ang mga BrahMos complex ay nagpapaputok. Mula sa dagat, ang mga Pohang-class missile corvette ay sumusugod sa labanan. Dose-dosenang mga missile mula sa 3 direksyon ang nagsasalubong sa iisang punto ang target sa napakaikling panahon. Ito ang lakas ng modernong People's War. Mabilis na pag-atake, malakas na pag-atake, at hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kaaway na gumanti. Si Air Force Colonel Antonio Garcia, Deputy Wing Commander, ay nagmamasid mula sa command post. Tumango siya. Ito ang kakayahan na dapat maabot ng ating militar. Mabilis na pag-atake, malakas na pag-atake, sabay-sabay na pag-atake mula sa maraming direksyon. Walang oras ang kaaway na mag-react. Ngunit ang pinagsamang kakayahan ay hindi lamang sa pag-atake, kundi pati na rin sa pagtatanggol. Ang pinakamahirap na misyon para sa Air Force at Navy ay hindi ang pagbomba o pagpapaputok ng missile, kundi ang paghahanap ng mga submarino. Ang mga submarino ng kaaway ang pinakamalaking banta sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sila ay sumisid ng malalim, tahimik na gumagalaw, at maaaring magpakawala ng mga torpedo upang sirain ang mga barkong pandigma o submarino ng Pilipinas nang hindi natutuklasan. Para labanan ito, ang Pilipinas ay nagpapatakbo ng isang squadron ng mga anti-submarine helicopter tulad ng Augusta Westland AW-159.
Ang mga ito ay espesyal na idinisenyo para sa misyon na ito. Ang AW-159 ay maaaring lumipad ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras na may saklaw na daan-daang kilometro. Dala nito ang isang dipping sonar na maaaring ibaba sa tubig. Ang kagamitang ito ay maaaring makakita ng isang submarino na sumisid sa lalim na 300 metro sa loob ng isang radius na 15 kilometro. Ang prinsipyo ng operasyon ay simple, ngunit epektibo. Ang helicopter ay lumilipad sa lugar na pinaghihinalaang may submarino, ibinababa ang sonar sa dagat. Ang sonar ay kumukuha ng mga signal ng tunog sa ilalim ng tubig at ipinapadala ito sa helicopter sa pamamagitan ng radio waves. Kung may matukoy na target, ang helicopter ay maghuhulog ng anti-submarine torpedo o tatawag sa isang barkong pandigma upang sirain ito. Ngunit ang teknolohiya ng mga modernong submarino ay lalong nagiging sopistikado. Mas kaunti ang ingay na kanilang ginagawa, mas malalim silang sumisid at mas matagal silang nananatili sa ilalim ng tubig. Ang mga lumang henerasyon ng sonar ay unti-unting nagiging luma. Ito ang dahilan kung bakit sa ilalim ng SRDP, ang mga Pilipinong siyentipiko at inhinyero ay nagsasaliksik at nagpapabuti ng mga bagong sistema ng dipping sonar. Ipinaliwanag ni Dr. Maria Santos, isang nangungunang inhinyero sa proyektong ito. Gumagamit kami ng mga ultra-low noise amplifier at electronic noise filtering technology upang makuha ang napakaliit na mga signal ng tunog na ginagawa ng mga modernong submarino. Kahit na ang submarino ay gumagawa lamang ng ingay na katumbas ng isang bulong, kaya pa rin itong makita ng aming sistema. Ang bagong sonar na ito ay matagumpay na nasubok noong 2025 at ngayon ay inilalagay na sa squadron ng mga AW-159 helicopter. Bukod sa mga helicopter, aktibong naghahanap at isinasaalang-alang din ng Pilipinas ang mga opsyon upang magdagdag ng mas moderno at malayuang saklaw na mga maritime patrol at anti-submarine aircraft. Maraming mga international military observer ang nagsasabi na ang isang uri ng sasakyang panghimpapawid na may mahabang saklaw at modernong kagamitan tulad ng P-3 Orion ay maaaring ang perpektong piraso upang palawakin ang saklaw ng operasyon ng Philippine Air Force at Navy sa malalayong dagat. Ang P-3 ay mas malaki kaysa sa AW-159 helicopter. Maaari itong lumipad ng tuloy-tuloy sa loob ng 16 na oras, magpatrolya sa isang lugar na kasing laki ng isang buong probinsya. Dala nito ang modernong radar, infrared sensor, sonar system at maaaring magdala ng 8 anti-submarine torpedo. Kung matuloy ang kasunduang ito, magiging isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na magkakaroon ng parehong helicopter at malalaking anti-submarine aircraft. Ngunit hindi lamang paghahanap ng submarino, ang Air Force at Navy ay mayroon ding mga misyon sa reconnaissance, rescue at military transport. Ang mga C-295 Maritime Patrol Aircraft na ginawa sa pakikipagtulungan ng Pilipinas at Spain na may kakayahang mag-take-off at lumapag sa maikling runway ay ginagamit para magpatrolya sa malalayong isla. Ang mga Black Hawk helicopter na ginawa sa Poland sa ilalim ng lisensya ng Amerika ay ginagamit para sa transportasyon ng mga special forces ng Navy at emergency rescue sa dagat. Ang lahat ng mga puwersang ito, mga eroplano, helicopter, barkong pandigma, submarino, missile, sa baybayin ay konektado sa pamamagitan ng isang integrated command system sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Sa command room, ipinapakita ng mga radar screen ang lokasyon ng bawat unit sa real time. Kapag lumitaw ang isang target, automatikong kinakalkula ng sistema kung aling unit ang pinakamalapit, kung aling armas ang pinakaangkop, at nagbibigay ng mga pinakamainam na opsyon sa pag-atake. Ito ang tunay na lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas, hindi sa bawat individual na armas, kundi sa kakayahang pagsamahin ang lahat ng ito sa isang nagkakaisang makinaryang pandigma. Upang maunawaan ang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas, kailangan nating ilagay ito sa konteksto ng rehiyon. Ayon sa datos mula sa International Institute for Strategic Studies, isang nangungunang organisasyon sa pagsusuri ng militar sa mundo, sa kanilang publikasyong The Military Balance 2025, ang Pilipinas ay itinuturing na isang hukbong dagat na may tunay na kakayahan sa pakikipaglaban na may pagtuon sa isang anti-access, area denial strategy. Ngunit mas malinaw na ipapaliwanag ng mga numero.
Paghahambing ng mga hukbong dagat sa Timog Silangang Asya. Pilipinas. Mahigit 101 even na sasakyang pandagat. Karamihan ay maliliit na patrol vessel. May 2 modernong frigate. May plano na bumili ng 3 submarino ngunit hindi pa naisa sa katuparan. 17. Vietnam. Mahigit 150 na sasakyang pandagat, 4 na frigate, 6 na submarinong kilo class na aktibo. Thailand. 75 na sasakyang pandagat, 6 na frigate, 1 aircraft carrier. Nasa proseso ng pagbili ng mga submarino mula sa China ngunit hindi pa opisyal na nag-ooperate. Singapore. 43 na sasakyang pandagat, 6 na frigate, 4 na submarinong Archer at Invincible class na moderno. Malaysia. 2 frigate, 2 submarinong Scorpion class. Indonesia. Mahigit 200 na sasakyang pandagat, 9 na frigate at corvette, 3 submarinong Nagapasa class na aktibo na may planong dagdagan hanggang 12. Ngunit ang mga numero lamang ay hindi sumasalamin sa buong tunay na lakas. Ang mahalaga ay ang kalidad at ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Tungkol sa mga submarino. Ang Vietnam ang may pinakamoderno at pinaka-standardized na submarine fleet sa rehiyon. Ang Singapore ay may 4, ngunit mula sa 2 magkaibang klase na nagdudulot ng kahirapan sa pagsasanay at pagpapanatili. Ang Malaysia ay may 2 Scorpion lamang, hindi sapat para sa tuloy-tuloy na pagpapatrolya. Ang Pilipinas ay nasa proseso pa lamang ng pagkuha ng kakayahang ito. 18-19. Tungkol sa mga anti-ship missile, ang Pilipinas ay may lumalaking arsenal ng mga missile sa mga barkong pandigma at sa baybayin nito. Ito rin ang tanging bansa sa rehiyon na nagmamay-ari ng supersonic, malayuang saklaw na BrahMos coastal missile. Isang sandata na kahit ang Estados Unidos ay wala pang epektibong panlaban. Siyi. Tungkol sa pagsasarili. Ang Pilipinas ay nagsusumikap na bumuo ng sarili nitong mga patrol craft, bumuo ng mga sistema ng armas, at nagsasaliksik ng sarili nitong mga sistema laban sa submarino sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture Program. 13-20. Ang antas na ito ng pagsasarili sa depensa ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya maliban sa Singapore. Ang Thailand, bagamat may maunlad na industriya ng paggawa ng barko, ay labis pa ring umaasa sa pag-import ng teknolohiya ng armas. Ang Pilipinas ay tradisyonal na umaasa sa tulong militar mula sa Estados Unidos at mga kaalyado, ngunit ang pagtuon sa SRDP ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago. Pagsusuri mula sa mga pandaigdigang analyst. Noong 2023, naglabas ang Stockholm International Peace Research Institute ng isang ulat na nagpapakita na sa pagitan ng 2010 at 2020, ang Vietnam ay palaging nasa nangungunang 10 bansa na pinakamalaking nag-import ng armas. Sumusunod na ngayon ang Pilipinas sa landas na ito sa pamamagitan ng paggawa ng malalaking pamumuhunan sa modernisasyon na sumasalamin sa isang napakalaking pamumuhunan sa pag-upgrade ng kanilang militar, halos 1/4 ng budget sa depensa bawat taon sa nakalipas na mga taon. RCR. Si Carl Thayer, isang professor emeritus sa University of New South Wales, Australia, isang nangungunang eksperto sa militar ng Timog Silangang Asya, ay minsang sumulat sa isang pagsusuri. Ang Pilipinas ay matagumpay na binabago ang kanilang hukbong dagat mula sa isang puwersang pandepensa sa baybayin tungo sa isang mapagkakatiwalaang puwersang panakot na may kakayahang anti-access, area denial. Sinabi ng Jane's Defense Weekly, ang pinakaprestihiyosong publikasyon sa depensa sa mundo, ang hinaharap na fleet ng mga submarino ng Pilipinas, kasama ang kanilang BrahMos Coastal Defense Missile, at modernong mga barkong pandigma sa ibabaw ay lilikha ng isang multi-layered defense na magpapataw ng napakamahal na halaga sa sinumang potensyal na mananakop. Ngunit may isang aspeto na hindi maipapakita ng datos, ang kagustuhan. Noong Setyembre 2024, ipinadala ng Pilipinas ang frigate na BRP Jose Rizal FF-150 upang lumahok sa Kakadu exercise sa Australia, ang pinakamalaking multinational naval exercise sa rehiyon ng Indo-Pacific na may partisipasyon ng mahigit 20 bansa. Sinabi ni Captain Manuel Gomez, ang commander ng barko, nang kami ay nagsanay kasama ang mga hukbong dagat ng Australia, Japan at US, labis silang namangha sa antas ng kasanayan ng mga Pilipinong marino.
Hindi lamang kami sanay sa pagpapatakbo ng mga sandata, kundi naiintindihan din namin ang mga taktika at alam namin kung paano makipag-ugnayan. Sinabi sa akin ng isang opisyal ng Australia, "Nagsasanay kayo na parang may digmaan bukas." Sumagot ako, "Natututo kami sa kasaysayan. Ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay, ngunit dumarating lamang ito sa mga handang ipagtanggol ito." Ito ang pangunahing pagkakaiba. Ang Thailand ay mas mayaman, ngunit ang kanilang estratehiya sa pagtatanggol ay nakatuon sa lupa. Hindi gaanong nabibigyan ng pansin ang hukbong dagat. Ang Pilipinas, na umaasa sa alyansa nito sa US, ay nagsisimula pa lamang na bumuo ng sarili nitong kakayahan. Ang Singapore ay moderno ngunit maliit, walang strategic depth. Tanging ang Pilipinas, na may mahigit 36,000 kilometrong baybayin, na may matagal ng mga alitan sa teritoryo, na may alaala ng kahihiyan sa West Philippine Sea na sariwa pa, ang may kombinasyon ng modernong armas, malinaw na estratehiya at bakal na kagustuhan. Iyan ang tunay na lakas. At ngayon, kapag tinitingnan natin ang Naval Base Camilo Ocias o Subic Bay, mayroon tayong karapatang ipagmalaki ang dakilang pananaw ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isipin ang isang araw na ang buong fleet ay nagtitipon. 2 Scorpion-class submarine ang mga karimlan sa kalaliman na lumilitaw. Nakahanay sa tabi ng mga modernong Jose Rizal-class frigate at Pohang-class corvette. Ang watawat na may araw at mga bituin ay iwinagayway sa mga command bridge, buong pagmamalaking nakatayo sa pagitan ng dagat at langit. Ang imaheng iyon, maging sa isang pagsasanay o sa isipan ng bawat sundalo, ay may dalang hindi nakikitang bigat. Hindi ito isang pagpapakitang gilas. Ito ay isang malinaw na mensahe na ipinapadala sa mundo, sa kapayapaan, na ang Pilipinas ay may sapat na lakas upang protektahan ang kapayapaan ng karagatan. Na maraming dekada pagkatapos ng kahihiyan sa West Philippine Sea, mula sa mga lumang barko, nakapagtayo tayo ng isang bakal na pader sa mga alon, ipinadala sa mga kalapit na bansa. Ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo, ngunit handa na ang Pilipinas. Ipinadala sa mga pandaigdigang kasosyo, ang Pilipinas ay isang puwersang nagpapatatag sa rehiyon. May kakayahang protektahan ang kapayapaan at kalayaan sa paglalayag. Ipinadala sa mamamayang Pilipino. Ang pamumuhunan sa loob ng 10 taon ay hindi para magsimula ng isang digmaan, kundi para tiyakin na walang sinuman ang maaaring maliitin ang ating soberanya. Sa mga bisitang naroroon sa Camilo Ocias, sa araw na iyon ay may mga kinatawan mula sa mga bansang ASEAN, mula sa India, mula sa Estados Unidos. Inanyayahan silang sumakay sa mga barko. Ipinaliwanag sa kanila ang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Isang opisyal ng hukbong dagat mula sa Malaysia, pagkatapos libutin ng isang Jose Rizal-class frigate, ay bumulong sa kanyang kasamahan. Hindi ko inaasahan na kaya nilang pamahalaan ang isang komplikadong sistema na tulad nito. Nagtatalo pa rin kami tungkol sa pagbili ng mga frigate. Sila ay nagpapatakbo na ng 2 sa loob ng ilang taon. Isang defense expert mula sa Singapore ang nagkomento sa kanyang ulat. Ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng hardware. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang komprehensibong diskarte sa pagtatanggol sa dagat. Ang kanilang pagbibigay diin sa pagsasanay, pagpapanatili at kahandaan sa pagpapatakbo ay napakahanga-hanga. Ngunit ang pinakahanga-hanga ay hindi ang mga sandata, kundi ang mga tao. Nang tanungin kung ano ang bumubuo sa lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas, maikli ang sagot ni Admiral Juan Luna, ang pagpapatuloy. Ipinagpapatuloy namin ang tradisyon ng mga marino na hindi kailanman sumuko para sa karagatan. Bawat sundalo kapag sumasakay sa barko ay alam na dala niya sa kanyang mga balikat ang karangalan ng buong bansa. Iyan ay isang lakas na hindi mabibili ng pera. Noong Nobyembre 2025, sa isang sesyon sa Kongreso, isang kinatawan mula sa Committee on National Defense and Security ang nagsabi, ang Self-Reliant Defense Posture Act ay dapat na mas malinaw na magpakita ng isang pag-iisip na nakatuon sa dagat, sumusulong sa dagat at yumayaman mula sa dagat. 23. Sumagot ang kalihim ng National Defense, si Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang Pilipinas ay isang bansang yumayaman mula sa dagat. Ang industriya ng depensa ay hindi lamang sa lupa. Sa kasalukuyan, gumagawa tayo ng lahat ng uri ng armas at kagamitan upang protektahan ang integridad ng teritoryo. Nagtatayo tayo ng mga barkong pandigma para sa mundo.
mga tunay na barkong pandigma, hindi lamang mga bangkang pangisda. Ang lahat ng mga linya ng produksyon ng mga estratehikong armas ay tumutugon sa mga kinakailangan para sa pagpapaputok sa iba't ibang distansya, iba't ibang mga target hindi lamang sa lupa, hindi lamang sa himpapawid, kundi pati na rin sa ibabaw ng tubig. Hindi iyon isang hungkag na pangako. Ito ay isang responsableng pangako mula sa pinuno ng Department of National Defense, isang taong lubos na nakauunawa sa kahulugan ng soberanya. Ang budget sa depensa ng Pilipinas noong 2025 ay tinatayang nasa 4.65 bilyon, hindi malaki kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon. 24 Singapore, 11 bilyon, Thailand, 7.2 bilyon. Ngunit mas epektibo ang paggasta ng Pilipinas. Bawat pisong ginagastos ay may malinaw na layunin. Mga submarino para sa estratehikong pagpigil, mga barkong pandigma para sa pagkontrol sa katubigan, mga missile sa baybayin para sa hindi malusutang pagtatanggol, at ang pinakamahalaga, para sa pagsasanay ng mga tao. Habang ang ilang mga bansa ay bumibili ng modernong armas, ngunit kulang sa budget para sa pagpapanatili, na nagiging sanhi ng mga ito na maging display lamang. Palaging kinakalkula ng Pilipinas ang pangmatagalang gastos sa pagpapatakbo. Ang submarine group ay magkakaroon ng sapat na torpedo, missile at mga ekstrang bahagi para sa hindi bababa sa 5 taon ng tuloy-tuloy na operasyon. Ang mga Jose Rizal class frigate at Pohang class corvette ay may kumpletong kargamento ng bala. Ang BrahMos ay may sapat na missile para magpaputok ng maraming beses. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng armas at pagiging handa sa labanan. Takip silim. Pagkatapos ng seremonya, isa-isang umalis ang mga barkong pandigma sa kanilang mga posisyon, bumalik sa kanilang regular na mga tungkulin sa pagpapatrolya. Ang 2 Scorpion-class submarine ay dahan-dahang lumubog, nawala sa kailaliman ng dagat. Wala nang makikita, wala nang ingay ng makina. Tanging ang tahimik na dagat na parang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng tubig, ang 2 Scorpion ay tahimik na gumagalaw patungo sa kanilang mga posisyon sa labanan. Sa lupa, daan-daang missile ang nananatili sa kanilang mga nakatagong silungan handa. Sa mga barkong pandigma, ipinagpatuloy ng mga marino ang kanilang trabaho tulad ng dati. Iyan ang tunay na lakas. Hindi magarbo, hindi maingay, tahimik lamang at handa. Sa wikang militar, may isang terminong madalas gamitin ng mga eksperto kapag pinag-uusapan ng Pilipinas: anti-access, area denial, A2AD. Hindi ito isang estratehiyang opensiba. Ito ay ang sining ng paggawa sa iyong teritorial na tubig na isang ipinagbabawal na lugar para sa kaaway. Ipinaliwanag ni Professor Carl Thayer sa isang pagsusuri noong 2024, ang Pilipinas ay walang ambisyong sakupin ang dagat ng ibang bansa. Isang bagay lamang ang gusto nila, gawing napakamahal at napakadelikado ng pagpasok sa teritorial na tubig ng Pilipinas, kaya't walang sinuman ang maglalakas loob na subukan. Paano? Sa pamamagitan ng pagbuo ng 3 magkakapatong na mga layer ng depensa. Layer 1, malayong saklaw, 200 hanggang 300 kilometers mula sa baybayin, mga submarino at BrahMos. Sa distansyang ito, ang 2 Scorpion-class submarine ay halinhinang nagpapatrolya, nagtatago sa lalim na 200 hanggang 300 metro. Sila ang mga hindi nakikitang kalasag. Hindi alam ng kaaway kung nasaan sila, ngunit alam nilang maaaring nasa kahit saan sila. Ang isang fleet ng mga barkong pandigma na gustong pumasok sa katubigan ng Pilipinas ay haharap sa posibilidad na atakihin ng mga torpedo o Exocet missile mula sa ilalim ng tubig nang walang paunang babala. Kasabay nito, sa lupa, handa na ang mga BrahMos complex. Ang BrahMos missile ay maaaring umabot ng 290 km sa dagat, lumilipad sa bilis na Mach 2.8. 11. Ang oras mula sa pag-detect ng target hanggang sa pagtama ng missile ay wala pang 2 minuto. Sa saklaw na ito, kayang protektahan ng BrahMos mula sa Palawan ang buong West Philippine Sea. Layer 2. Katamtamang saklaw, 100 hanggang 200 km mula sa baybayin, mga barkong pandigma sa ibabaw. Kung malampasan ng kaaway ang unang layer, sasalubungin sila ng ikalawang layer, ang pormasyon ng mga Jose Rizal class frigate at Pohang class corvette. 2 frigate na may 8 anti-ship missile, Maga corvette na may Maga harpoon missile. Sa kabuuan,
12 ng mga missile ang maaaring sabay-sabay na ipakawala, sapat na para malampasan ang mga sistema ng depensa ng anumang fleet. Ang taktika. Ang mas maliliit at mas mabilis na mga corvette ay nagtatago sa pagitan ng mga isla, naghihintay ng signal mula sa radar sa baybayin. Kapag nasa saklaw na ang target, sila ay sumusugod, nagpapakawala ng isang serye ng mga missile at mabilis na umaatras. Mabilis na pag-atake, mabilis na pag-atras. Ang mga Jose Rizal class frigate sa likuran ay nagbibigay ng suporta sa anti-air at anti-submarine warfare. Layer 3. Malapitang saklaw. Wala pang 100 km mula sa baybayin, artilerya sa baybayin, mga malapitang missile at special forces. Ito ang huling layer ng depensa. Kung ang kaaway isang halos imposibleng bagay ay makalampas sa unang 2 layer, haharapin nila ang artilerya sa baybayin, mga malapitang missile, at ang Naval Special Operations Command, NAVSOCOM. Ang 155mm howitzer sa baybayin ay maaaring magpaputok sa layong 20 hanggang 30 kilometro, sapat na para sirain ang mga landing craft. Ang NAVSOCOM, na nagmana ng isang magiting na tradisyon mula sa mga laban sa Mindanao, ay sinanay na salakayin ang mga barkong pandigma gamit ang mga naval mine at mga pag-atake sa ilalim ng tubig. Pinagsamang puwersa ng lupa, dagat, at himpapawid. Ngunit ang lakas ng A2AD strategy ay hindi nakasalalay sa bawat hiwalay na layer, kundi sa kanilang pinagsamang kakayahan. Ang mga radar sa baybayin ay nakakakita ng mga target mula sa layong 300 kilometro. Agad na ipinapadala ang impormasyon sa General Headquarters, sa mga barkong pandigma, submarino, at mga BrahMos complex. Ang mga FA-50PH jet ay lumilipad mula sa mga airbase, dala ang mga anti-ship missile at nakakarating sa lugar sa loob ng 15 minuto. Ang mga AW-159 helicopter ay nagbababa ng mga dipping sonar upang makita ang mga submarino ng kaaway. Ang mga Scorpion-class submarine ay gumagalaw upang harangin ang daan ng pag-atras ng kaaway. Ang mga Jose Rizal-class frigate at Pohang-class corvette ay bumibilis patungo sa mga posisyon ng pag-atake. Ang BrahMos sa baybayin ay naglalagay ng mga coordinate ng target. Lahat ay nangyayari ng sabay-sabay, pinamamahalaan ng isang automated command system. Ang resulta, ang kaaway ay hindi lamang humaharap sa isang banta, kundi sa hindi mabilang na mga banta mula sa maraming direksyon sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng dagat, sa lupa, sa himpapawid ng sabay-sabay. Iyan ang kahulugan ng pinagsamang operasyon. Bakit angkop ang estratehiyang ito sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay hindi kasing yaman ng Singapore, hindi kasing laki ng China, at walang kasunduang militar na kasing lakas ng sa Japan sa US. Ngunit mayroon ang Pilipinas ng heograpiya. Ang hugis arko nitong baybayin na mahigit 36,000 kilometro ay lumilikha ng hindi mabilang na mga lokasyon para maglagay ng mga missile sa baybayin. Libu-libong maliliit na isla ang perpektong taguan para sa mabilis na mga attack craft. Ang West Philippine Sea ay may katamtamang lalim, hindi masyadong malalim tulad ng karagatang Pasipiko na nagpapahirap sa operasyon ng mga submarino at hindi masyadong mababaw tulad ng Gulf of Thailand na nagpapadali sa pagdetect sa mga submarino. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay may karanasan sa digmaang gerilya, marunong gumamit ng kalupaan, marunong umatake ng mabilis at umatras, marunong gawing lakas ang kahinaan. Ang estratehiyang ito ay ang modernong bersyon ng digmaang gerilya sa dagat. Hindi kailangan ng 10 bilyong aircraft carrier, hindi kailangan ng 12 ng destroyer. Sapat na ang 2 submarino para lumikha ng isang nakatagong banta, sapat na mga missile para lumikha ng isang siksik na firepower, sapat na mga tao para patakbuhin ang mga ito, at sapat na kagustuhan para magtanggol. Ayon sa pagtatansya ng IISS, ang gastos para sa Pilipinas na mapanatili ang estratehiyang ito ay isang ika-10 lamang ng gastos na kailangang ilaan ng ibang bansa para bumuo ng isang katumbas na expeditionary attack fleet. Ngunit ang epekto ng pagpigil ay katumbas, kung hindi man mas mataas dahil walang sino man ang maglalakas loob na atakihin ang isang porcupine na puno ng tinik. Iyan ang pilosopiya ng depensa ng Pilipinas. Hindi naghahanap ng pangingibabaw, ngunit walang sinuman ang maaaring maliitin. Sa mga paggawaan ng depensa, ang kapaligiran ng paggawa ay laging abala. Ang mga Pilipinong inhinyero at tekniko
ay nagmamana ng diwa ng mga naunang henerasyon, araw at gabi na nagsasaliksik at nagpapabuti ng mga sandata. Mula sa pagtatayo ng mga multi-purpose assault craft, MPAC, sa lokal na shipyard hanggang sa pagsasaliksik sa mga propellant, pampasabog, at mga sistema ng radar sa baybayin. Minsan nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tungkol sa kakayahang maging self-reliant. Ang Pilipinas ngayon ay may kakayahang gumawa ng maraming uri ng armas at kagamitan upang protektahan ang integridad ng teritoryo, magpaputok sa iba't ibang distansya, sa iba't ibang mga target. Hindi iyon isang pangako. Iyon ang resulta ng mga dekada ng tahimik na pagsisikap. Unang yugto, purong pag-aangkat, bago ang 2000s. Noong 1990s at unang bahagi ng 2000s, ganap na nakadepende ang Pilipinas sa mga armas mula sa ibang bansa, pangunahin na ang Estados Unidos. Mga barkong pandigma, eroplano, missile, lahat ay inaangkat. Ang problema ay kapag may krisis o embargo, napuputol ang supply ng mga pyesa. Maraming kagamitan ang hindi magamit dahil sa kakulangan ng pyesa. Ikalawang yugto, paglipat ng teknolohiya, 2000 hanggang 2015. Simula noong huling bahagi ng 2000s, nagsimulang makipagnegosasyon ang Pilipinas hindi lamang para bumili ng armas, kundi pati na rin ng teknolohiya. Ang kontrata para sa mga Jose Rizal class frigate ay isang halimbawa. Habang ang mga barko ay ginawa sa South Korea, ang mga Pilipinong tauhan ay kasama sa proseso, natututo sa disenyo, pagwe-welding at pag-install ng mga sistema ng armas. Ikatlong yugto, sariling disenyo at produksyon. 2015 hanggang ngayon, ang Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program ay isang malaking hakbang. 14. Ang mga sistema tulad ng mga lokal na binuong sasakyang pandagat at mga sistema ng armas ay dinidisenyo na ngayon sa Pilipinas, isang consortium ng mga research institute at mga pabrika ng depensa ang responsable para sa electronics at mga missile. Ang government arsenal ay gumagawa ng mga bala at maliliit na armas. Dinidisenyo ng mga universidad tulad ng University of the Philippines ang mga sistema ng paggabay. Ang pagbuo ng sariling makina ay isa sa pinakamalaking tagumpay na binuo ng isang grupo ng mga batang inhinyero. Sila ay nagsaliksik ng mahigit 8 taon, nagsagawa ng daan-daang pagsubok upang lumikha ng isang makina na sapat na malakas at maaasahan. Ang pinakamalaking hamon ay hindi ang disenyo, kundi ang mga materyales. Ipinaliwanag ni Profesor Dante Perez, pinuno ng grupo ng pananaliksik sa makina. Ang mga makina ay gumagana sa mataas na temperatura. Ang mga materyales ay dapat na lumalaban sa init, vibration, magaan, ngunit matibay. Kinailangan naming subukan ang dolsa iba't ibang uri ng mga haluang metal upang mahanap ang pinakaangkop. Sa mga pinakabagong pagsisikap sa teknolohiyang nagsasarili, ang mga bersyon ng mga missile na gawa sa Pilipinas ay sumailalim sa pinakamahigpit na pagsubok sa isang firing range sa dagat. Sa isang live fire exercise, umalis ang isang missile sa launcher na may makina na ganap na gawa sa Pilipinas. Ang trajectory ng paglipad ay matatag at ang sistema ng paggabay ay tumpak na gumana. Nang tamaan ng missile ang isang dummy target na may napakaliit na error margin, nagsigawan ang mga inhinyero at opisyal sa control room. Ang kanilang mga yakap ay hindi lamang kagalakan kundi isang pagpapatunay. Natutunan na ng Pilipinas ang pangunahing teknolohiya na nagpapababa ng pag-asa sa mga dayuhang supplier. Ang estratehikong kahalagahan ng pagsasarili sa depensa. Noong 2022, nang sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine, maraming bansa na nakadepende sa armas ng Russia ang nahirapan. Naantala ang supply ng mga piyesa at naantala ang mga bagong kontrata. Ang Pilipinas, na gumagamit din ng ilang kagamitan mula sa iba't ibang bansa, ay naapektuhan din. Ang ilang mga piyesa para sa mga helicopter at sasakyang panghimpapawid ay nahirapang import. Ngunit dahil matagal nang naghanda na may malaking inventaryo ng mga piyesa, ang kakayahang gumawa ng sariling mga bahagi at ang pag-iba-iba ng mga supplier, napanatili ng Pilipinas ang normal na operasyon. Higit sa lahat, sa mga proyektong SRDP, maaring gumawa ang Pilipinas ng sarili nitong mga kagamitang pandepensa nang hindi nag-aangkat. Kung magkaroon ng matagalang digmaan, maaaring mapunan ng Pilipinas ang sarili nitong supply ng armas
sa halip na maghintay ng tulong mula sa ibang bansa. Binigyang diin ni Defense Secretary Teodoro sa isang pulong noong 2025, maari tayong makipagtulungan sa depensa sa mga kaibigan, ngunit hindi tayo dapat umasa. Ang pagsasarili sa depensa ay pagsasarili sa politika. Ang isang bansang hindi makagawa ng sarili nitong armas ay hindi isang tunay na malayang bansa. Mga plano sa hinaharap. Ang Department of Science and Technology, kasama ang Military Research and Development Centers, ay nagsasaliksik ng isang bagong henerasyon ng torpedo. Ang mga lokal na shipyard ay nagdidisenyo ng isang bagong klase ng multipurpose patrol vessel, 70 metro ang haba, 900 tonelada ang displacement, na may dalang mga missile at modernong kanyon. Ang mga kumpanya ng teknolohiya ay bumubuo ng isang malayuang saklaw na coastal surveillance radar system upang mabawasan ang pag-asa sa mga imported na radar. Ang mga unibersidad ay nagsasaliksik ng mga unmanned underwater vehicle para sa reconnaissance at mine clearing. Ang lahat ng mga proyektong ito ay may iisang layunin. Sa 2030, dapat makagawa ang Pilipinas ng hindi bababa sa 70% ng mga armas at kagamitan para sa hukbong dagat. Ang natitirang 30%, mga napakakomplikadong teknolohiya tulad ng mga submarino, malayuang saklaw na radar at mga missile na may saklaw na higit sa 300 kilometer ay kailangan pa ring import o gawin sa pakikipagtulungan ng ibang bansa. Ngunit iyon ay mga estratehikong armas na hindi kailangan sa malaking bilang. Ang natitira mga patrol vessel, anti-ship missile, torpedo, kanyon, bala ay ibibigay ng Pilipinas sa sarili nito. Iyon ang tunay na kalayaan. Ang 2019 National Defense Strategy ng Pilipinas, ang unang opisyal na dokumento na naglalahad ng estratehiya sa depensa ng bansa, ay nagtakda ng malinaw na layunin. Bumuo ng isang sandatahang lakas na propesyonal, moderno, at may kakayahang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Para sa hukbong dagat, ano ang ibig sabihin ng moderno? Ipinaliwanag ni Admiral Juan Luna, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, sa isang kumperensya noong 2024, ang pagiging moderno ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng pinakamahal o pinakamaraming armas. Ang pagiging moderno ay nangangahulugang pagkakaroon ng sapat na kakayahan upang protektahan ang soberanya sa dagat at mga isla, sapat na lakas upang pigilan ang mga mananakop, at sapat na kakayahang maging self-reliant, hindi umaasa sa ibang bansa sa mga emergency. Batay sa layuning iyon, ipinapatupad ng hukbong dagat ng Pilipinas ang 6 na estratehikong prioridad. Pagtatatag at pagpapanatili ng lakas ng submarino. Ang plano ay makakuha ng 2 o 3 submarino sa 2030. 17. Isinasagawa ang mga negosasyon upang makakuha ng mga bagong henerasyong submarino, marahil ay isang upgraded na bersyon ng Scorpene class o ibang uri, upang mapanatili ang isang minimum na lakas na 2 hanggang 3 sasakyang dagat na laging handa sa labanan. 3. 6. Pagpapalakas ng mga barkong pandigma sa ibabaw. Ang 2 Jose Rizal class frigate ay hindi sapat upang sakupin ang mahigit 36 kilometrong baybayin. Ang plano ay bumili ng 2 pang modernong frigate, marahil mula sa South Korea o Europe, upang gawing 4 ang kabuuang bilang. Kasabay nito, magtatayo ng 4 pang multipurpose patrol vessel sa mga lokal na shipyard, mas maliit kaysa sa mga frigate ngunit sapat na para magdala ng mga missile at modernong kanyon. Pagpapalawak ng coastal missile network. Sa kasalukuyan, may 3 BrahMos battery at ilang mga proyektong SRDP ang Pilipinas. Ang plano ay palakasin ang kapasidad sa mass production at magdagdag ng mas maraming SRDP system sa serbisyo na lumilikha ng isang tuloy-tuloy at siksik na depensa sa kahabaan ng baybayin. Kasabay nito, ipagpapatuloy ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga upgraded na bersyon ng susunod na henerasyon na may mas mahabang saklaw at mas malaking lakas pagsabog upang unti-unting palitan ang mga lumang sistema. Pagpapaunlad ng kakayahan. Laban sa submarino, ang mga submarino ng kaaway ang pinakamalaking banta. Kailangang pagbutihin ng Pilipinas ang kakayahang mag-detect at sirain ang mga ito. Ang plano, kung matagumpay ang negosasyon sa US, bumili ng 6 na P-3 Orion aircraft. Kasabay nito, bumuo ng mga unmanned underwater vehicle para sa pag-alis ng mga mina at reconnaissance ng mga submarino.
I-upgrade ang buong fleet ng mga AW159 helicopter na may mga bagong henerasyong sonar system. Pagsasarili sa produksyon ng armas. Bawasan ang pag-asa sa pag-import, pataasin ang porsyento ng lokal na produksyon. Ang plano, sa 2030, makagawa ng sariling mga torpedo, anti-ship missile, kanyon ng barko, at coastal surveillance radar. Tanging ang mga pinakamataas na teknolohiya mga submarino, hypersonic missile, malayo ang saklaw na radar na higit sa 300 kilometers ang kailangang import o gawin sa pakikipagtulungan. Pagpapataas ng kalidad ng human resources. Walang silbi ang mga modernong armas kung walang mahusay na nagpapatakbo. Ang plano. Pahabain ang oras ng pagsasanay para sa mga crew ng submarino sa 3 taon. Magpadala ng mga opisyal sa mga Naval Academy sa US, France at India. Itaas ang sahod at mga benepisyo upang mapanatili ang mga mahuhusay na tao, lalo na ang mga inhinyero ng missile, mga eksperto sa sonar system at mga tekniko sa pagpapanatili ng submarino. Budget at realidad. Lahat ng mga planong ito ay nangangailangan ng pera, napakalaking pera. Ang tinatayang gastos mula ngayon hanggang 2030 ay nasa 40 bilyon para sa buong depensa, kung saan ang hukbong dagat ay kumukuha ng halos 1/4 o humigit kumulang talam bilyon. 25. May sapat bang pera ang Pilipinas? Ang GDP ng Pilipinas noong 2024 ay humigit kumulang talan 430 bilyon. Ang budget sa depensa ay humigit kumulang 2% ng GDP o mga talan 8 hanggang 9 bilyon bawat taon. 21. 26. Sa susunod na 6 na taon, ang kabuuang paggasta sa depensa ay nasa 50 bilyon. Ang bilang na 46 bilyon ay makatotohanan kung tama ang pag-prioritize. Ngunit ito ay isang pampulitikang tanong. Handa ba ang Pilipinas na unahin ang depensa kaysa sa ibang mga sektor? Ang sagot ay mula sa kasaysayan. Pagkatapos ng mga tensyon sa West Philippine Sea, nagpasya ang Pilipinas na hindi nahahayaang maulit ang katulad na sitwasyon. Mula noon hanggang ngayon, ang determinasyong iyon ay hindi nagbago. Malinaw na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang talumpati noong 2025, ang pagprotekta sa bansa ang pangunahing tungkulin. Walang mas mahalaga kaysa sa kalayaan, soberanya at integridad ng teritoryo. Maaring mas mabagal tayong umunlad ng ilang taon, ngunit hindi tayo maaaring maging mahina sa depensa kahit isang araw. Paghahambing ng paggasta sa depensa sa rehiyon. China, 280 bilyon bawat taon, 30 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Singapore, 11 bilyon, mas malaki kaysa sa Pilipinas kahit na ang populasyon ay 1/20 lamang. Thailand, 7.2 bilyon, halos katumbas ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi ang pinakamayaman, hindi ang pinakamalaki. Ngunit ang Pilipinas ay gumagastos ng pinakaepektibo. Bawat pisong ginagastos ay lumilikha ng tunay na kakayahang panakot. Ang estratehikong mensahe. Lahat ng mga numerong ito, mga plano at mga sandata ay humahantong sa iisang mensahe. Hindi naghahanap ng digmaan ang Pilipinas. Iginagalang ng Pilipinas ang internasyonal na batas at iginagalang ang kapayapaan, ngunit ipagtatanggol ng Pilipinas ang bawat pulgada ng teritorial na tubig nito. Sinumang maliitin ang Pilipinas na iniisip na ang isang bansang may GDP na 400 bilyon ay maaaring takutin, ay matutuklasan na nagkamali sila ng kalkulasyon dahil haharapin nila ang 2 Scorpion-class submarine na tahimik sa ilalim ng tubig. Mahigit 200 anti-ship missile sa mga barkong pandigma. 12 ng BrahMos coastal missile. Mga FA-50 jet na may dalang anti-ship missile. At ang pinakamahalaga, halos 120 milyong mamamayang Pilipino na may diwang handang mamatay para sa inang bayan na nag-aalab sa kanilang mga puso. Iyan ay isang halaga na walang sinuman ang gustong bayaran at iyan ang kahulugan ng lakas panakot. Ang West Philippine Sea ngayon ay patuloy na dinadama ang mga alon. Ang mga Scorpion-class submarine ay maaaring nagtatago sa isang lugar sa kailaliman ng karagatan. Ang mga Jose Rizal-class at Pohang-class na barko ay tahimik pa ring nagpapatrolya. Sa lupa, ang mga BrahMos Missile Complex ay nananatili sa pinakamataas na estado ng kahandaan sa labanan. Nakita ng mundo ang isang ibang Pilipinas,
mula sa mga lumang barko ng nakaraan tungo sa isang modernong fleet ngayon, mula sa puot sa West Philippine Sea tungo sa lakas sa Subic Bay. Hindi kailangang magpakitang gilas ng hukbong dagat ng Pilipinas upang patunayan ang lakas nito. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa kagustuhang ipagtanggol ang inang bayan sa mga kamay ng mga batang sundalo na nagpapatuloy sa panata na panatilihin ang soberanya. Mula sa mga kahoy na bangka noong panahon ng Rebolusyon hanggang sa isa sa pinakamalakas na fleet sa Timog Silangang Asya. Mula sa mga lumang patrol vessel hanggang sa modernong stealth missile frigate. Mula sa mga sinaunang kanyon sa baybayin hanggang sa supersonic BrahMos missile. Mula sa ganap na pag-asa sa pag-import hanggang sa paggawa ng sariling mga bahagi ng armas sa ilalim ng SRDP. Ilang dekada, mula sa Mischief Reef hanggang sa Subic Bay, mula sa puot tungo sa pagmamalaki. Maaaring hindi pinakamalaki sa bilang ang hukbong dagat ng Pilipinas, hindi pinakamayaman sa badyet. Ngunit sa kagustuhan, sa kakayahang gawing lakas ang kahinaan, walang makakapantay. Libu-libong Pilipinong marino araw-araw ang nagpapanatili ng watawat sa dagat. Ngayon, ginagawa nila ito sa mga barkong gawa sa bakal at handa na sila. Handa hindi para magsimula ng isang digmaan, kundi para tiyakin na iginagalang ang kapayapaan. Sa isang mundo kung saan madalas na nagpapasya ang lakas sa kung ano ang tama, pinili ng Pilipinas ang sarili nitong landas. Hindi sumasali sa isang arms race, hindi naghahanap ng pangingibabaw. Ngunit hindi rin hahayaan ng sinuman na maliitin ito. Ang A2AD strategy, 2 submarino, mahigit 200 anti-ship missile, ang BrahMos na may bilis na Mach 2.8, ang SRDP na ganap na nagsasarili, at 10,000 sundalo na nagmana ng magiting na tradisyon. Hindi iyon isang hungkag na banta. Iyon ay isang katotohanan na napatunayan ng datos mula sa SIPRI at IISS sa pamamagitan ng mga live fire exercise, sa pamamagitan ng pagkilala ng mga pandaigdigang analyst. At ang pinakamahalaga, napatunayan ng isang panata na natupad, ang panata ni Commander Jose Santos nang nakatayo sa kubyerta ng isang luma at walang magawang barko. Ang panata ng bawat sundalo kapag sumasakay sa isang submarino, barkong pandigma o missile launcher. Ang kapayapaan ay isang hangarin. Ngunit ang kapayapaan ay dumarating lamang sa mga sapat na malakas upang protektahan ito. Handa na ang Pilipinas, hindi para lumikha ng bagyo, kundi para maging kapayapaan sa gitna ng maraming alon. Ang fleet na ito, nagawa sa bakal, ay ang tagabantay para sa pangarap ng Pilipinas. Tinitiyak na sa hinaharap, ang ating mga anak at apo ay makakatingin sa dagat hindi nang may takot, kundi nang may pag-asa. Ano sa tingin mo ang pambihirang paglalakbay na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa section ng mga komento. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang iba pang mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Hukbong dagat ng Pilipinas. Matatag tulad ng Sierra Madre, malawak tulad ng dagat ng Pilipinas.